Oh, hello everybody. Today tayo may magbaband ng ibon. So ito yung record ko, no? It says number 3. So ito yung cage number 3. And then ito kung ito yung ring number ng parents. Ito yung second deck, inilagay ko Feb 24. Nag-hatch sila ng 12 and 13, 2025. And then pati yung pagbabanding ko ng date nakalagay, ayan, today March 21. And then ito yung sing-sing na ilalagay natin, no? So personally, mas prefer ko yung bilog na sing-sing. Pero nakabili tayo ng oval online sa marketplace, no? Maraming salamat kay Sir. Nakalimutan ko yung Facebook niya, pero anyway, ilalagay na lang natin. So ito oval. So ito, nakinuha ko na yung isa, no? Medyo dumugo eh. So March 12, 13 hatch, March 21. So ayan. Pabaliktad. Ganito ako naglalagay, no? Laging baliktad. So as you can see, medyo masikip na, no? Eh, ito pa namang oval, may kanto to. So dapat earlier. Ayan. Kaya naman ilagay yan. No problem, dahan-dahan lang. Ayan, no? Ayan. Iba talaga pag oval, no? So mas prefer ko talaga yung bilog. Ayan na. So gagamitan natin ng feather. Ayan. So one down. Yeah. So itong ibon na to ay how many days? So March 13. So 8 days. So better to mga 6 days. Nilalagyan na akong oval ang gamit niya, no? Ayan. So ito naman yung hen, obviously, no, kasi mas maliit. So check nyo lang kung malinis. Minsan nagkakaproblema tayo sa puso pag madumi, no? So nag-i-start magkasakit ang ibon eh. Ngayon kukuha ko ng betadine just to clean it up. So makita nyo, white flight, no? Mana sa nanay niya. White flight ang hen nito. Yan. Singsingan na natin. Ganun ulit, pabaliktad, no? Ito mas maliit, mas madaling singsingan. Pero better talaga mga 6 days old. Yan, no? Yan. Pitin natin ang feathers. That's it. Okay na. Ayan. So inalis ko na dito yung mga pang one loft. Ayan, walang laman. So andito sila ngayon, no? Mas maluwag to, mas malaki to. And then yung nakalagay dyan ng mga hen, yung mga old hens ko, no? Yung mga hindi nanganganak na, hindi na pwede for breeding, ay isinama ko na rin dito sa population, no? Sa general population. Ano ba to? Ito yung mga summer nga na ibinebenta ko na, no, dahil hindi ko may lilipad. So for example, ito yung isa yung matanda. So yan ang ating mga summer banded na ibon. Tsaka yung mga stock bird. So ito, isa to sa mga breeders ko, no, yung ginamit kong breeders. Yan. Nakapost din for sale eh, pero pag hindi, i-retain ko na lang, gagamitin ko yan. Yun lang. Oo nga pala, tip ko lang doon sa mga newbie, no? Huwag kayong mag-alaga ng masyado madaming ibon. 3 pair. As long as nagbubugas sila ng dalawa na buo, ang bilis dumami ng ibon. Yan, gaya nga sabi ko, 3 pares lang yan nakasalang sa akin, no? So meron na agad akong 4. And then kung bubuhay, meron another 6. So 10 agad yan. So okay, papaklatch mo pa ulit ng isa o dalawa yan, buo na ang iyong race team na 20 pieces, no? 15 to 20, up to you. Ang bilis na. Tulad yan, no? Dalawa ng dalawa. Ito pa. Ito, dalawa ng dalawa. Yun din, ang plano ko dito sa import. So pag itong ianak na lang to, ikikip ko na, no? And then yung magkapatid nabuhay, ipag-paper ko yung 2 anak niyan. Ililipat ko din, titingnan ko kung ano ang magiging result, no? Kasi ito ay crossing na yung 2 yan eh. So yung ianak nila, pagpaparising ko, ilalaro ko din yung anak noon. So yun ang reason ba't ko sila tinransfer dito. Kasi nga mas malawak yan, mas nakakapag-exercise sila, no?